Magandang hapon, Gumamela Section. Magandang hapon din po. Ikaw ay manatiling nakatayo ka sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago kayo maupo, tingnan ko may mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at ilagay muna ito sa inyong mga bag at itatapon lang mamaya pagkatapos ng klase. Tapos na ba? Opo. Marami na kayo maupo. Beverly, bilang class monitor, may liban ba kayo sa inyong class, sa ating klase? Teacher, wala pong absent. Okay, very good. Di sa ating classroom rules, na alala niyo pa ba ang ating mga alituntunin? Teacher, Beverly? una doon magtaas ng kamay. Kapag magsasalita po. Tama, salamat. Ano pa? Teacher, Vanessa? huwag maingay habang nagtuturo at teacher. Meron pa ba? Wala Sige. Wala po. Sino nakakaalala ng ating nagdaang tinalakay? Teacher, ako. Jeanette? Pangangalaga po, teacher, sa sariling kasuotan. Very good. Ako ngayon ay may mga hawak ditong mga larawan. Ang panuto natin is pumalakpak ng 3 beses kung ang pinapakitang larawan ay nagpapakita ng pangangalaga sa kausutan at pumadyak naman ng 3 kung hindi. Naunawaan ba? Opo! Sa ating unang larawan, Pagplansya. hindi pangangalaga. Sunod. Very good. Ang pangatlo naman, nananahi. Sunod naman, nakatambak na labahin. At sa ating panghuli, very good. Ako'y natutuwa dahil yun yung pang naalala ang ating nagdaang tinalakay kahapon. Ngayon, klase ko yung ipapakita mga larawan. Sasabihin niyo lamang kung ano ang larawan na ito. Naunawaan ba? Opo! Sa unang larawan, Walang mana. very good. Sa dalawang larawan, Balde. pangatlo, Rahat. sa pang-apat, Rasrasya. Tabla. tabla, panglima, Basket. at sa pang-anim naman, Baretaso. sa pang-pito. Order. Plus, tayo na may iba't ibang produkto ng powder kapag magamit tayo ng ginagamit natin sa paglalaba. Ulit dito ay pagkatagyan lamang na nakakakuha ng dumi. Kahit anong produkto lang ay pili natin gamitin sa paglalaba. Class, base sa aking pinakita mga larawan, sa tingin nyo ano yung ating pag-aaralan ngayong umaga? Jeanette? Magaling. Dahil ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa wastong paraan ng paglalaba. Ngayon naman, tayo ay, ang ating tatalakay ngayon ay ang pakibasa ng lahat. Wastong paraan ng paglalaba. At ang ating mga layunin, pakibasa. Nalalaman ng wastong paraan sa paglalaba sa kasuotan. Naisasagawa ang wastong paraan ng paglalaba. Nasasabi ang kalagahan ng wastong paraan sa paglalaba. Okay. Class, lahat ba kayo marunong maglaba? Opo!
Vanessa, pwede mo bang ipahagi sa klase kung paano ka maglaba? Teacher, ano po, teacher, pinagalawan ko muna namin yung mga damit at siniwalay ko namin yung color sa hindi ko. Sa di color at saka sa puti. Tapos sinuna ko namin yung mga puti. Ikaw, Jeanette, pwede bang magbahagi sa klase kung paano ka maglaba? Teacher, iniwalay ko namin yung puti sa di color. Tapos, una ko namin nilalaghan yung puti bago ko teacher yung may video. May konting gawin hanggang sa may pinakamalong nito, teacher. Tapos po, teacher, pagkatapos nung ginagawa na, tapos isasambay ko. Bigyan ng palakpak ang bawat isa. Kayo ba'y tumutulong din sa mga labayan ng inyong mga magulang? Opo! Yeah, very good. Yan ay nakakatawa tayo tumulong sa mga labayan sa ating mga magulang upang tayo makatulong din sa mga gawain sa bahay. Kaya sa pagpapamagitan ng paglalaba ay makakabawas na ito sa mga gawain ng ating mga magulang. Naunawan ba, class? Opo! Sa ating paglalaba, tayo ay may mga paraan upang maging wasto ang ating paglalaba. Pakibasa, Beverly, yung una. Una, ihanda ang mga kagamitan sa paglalaba tulad ng sabon, palanggana, tubig, balde, at tabo. Okay, yung una daw, ihanda ang mga kagamitan sa paglalaba tulad ng sabon, palanggana, tubig, balde, at tabo. Okay, siyempre pag maglalaba tayo, unang-una nga, ihanda natin ano ba natin dapat gamitin kapag tayo ay maglalaba. Siyempre yung sabon, palanggana, tubig, balde, at tabo. Then, pangalawa, Jeanette, pakibasa. Suriin ang mga damit, tiyaking walang laman ang bulsa at walang punit ang maruruming damit. Kapag may sira, sulsihan muna bago labhan. Ito ba yung ginagawa niyo bago kayo maglaba? Opo! Sinusuin niyo ba ang mga damit? Apa! Pangatlo, Vanessa, pakibasa. Ihiwalay ang puti sa mga may kulay o di kulay na nangungupa sa damit, marurumi at tigaan ng marumi. Okay, sabi dito, ihiwalay daw ang puti sa may kulay or sa mga dikolor na nangungupas na damit, then madudumi at di gaanong marumi. Ang pang-apat naman, Ibabad sa tubig ang mga damit na lahat. Hanggang lumambot ang pagkapit ng dumi. Unahin ang mga puti at tigaan ng marurumi bago ang marumi. okay, bababa daw natin. Anong kulay daw ang unahin? Puti! Puti at di masyadong marumi. Kapag tayo maglalaba, class, ang ilang minuto ba pagbababad? So, nakalagay tayo, teacher, sa ano po, sa may sakit ng powder. Mga 15 minutes, 30, ganyan. Pwedeng magbabad lang muna tayo kasi magbababad lang muna tayo pang lumambot yung dumi, mga 3 minuto bago na 3 minutong pagbababad. Kasama na yung teacher yung powder doon? Hindi pa yun, ibababad ko lang tubig muna pala. natin, diba? Para lumambot lang muna yung dumi sa damit. O yung panlima, Unahin ko sundin ang mga puting damit, isunod ang may kulay at marumi-marumi. Kusutin mabuti ang mga karaniwang kinakapitan ng dumi Tulad ng pulyo, manggas, likod at laylayan. yan, ano daw ang unahin natin pupusutin? Yung mga may kumakapit talaga na dumi tulad ng kwelyo, manggas, likod at laylayan. Dahil yan ang mga party na yan ang masyadong Marumi! paano siya naging madumi? Dahil din yan ang parte ng katawan natin na masyadong mapapawis, kaya siya masyadong kinakapitan ng dumi. Ang pang-anim. Reka, pakibasa. Ikula sa araw ang mga puting damit matapos itong sabunin. Paminsan-minsan ay hisikan ito ng tubig na may sabon upang hindi ito matuyo. Okay, pang-pito. Panlawan ng 3 beses ang mga damit na may kulay hanggang maalis lahat ng bakas sa sabon. Sampahan ang mga damit sa madilim na lugar walang hindi kumupas ang mga kulay nito. Okay, babanlawan natin ito ng 3 beses at sasampay natin or ihang natin sa malilim na lugar upang hindi
mabilis na kumupas ang kulay ng mga damit. At ang ating panghuling hakbang, Matapos ikula ang mga tuwing damit, sabunin ito muli at pagkatapos ay lalawan ng ilang ulit hanggang alis ang isang bakas ng sabon. Sabay ang mga puti sa maaraw na lugar upang lalong pumuti. yan, matapos daw natin ikula ang mga puting damit, sabunin itong muli at pagkatapos banlawan ng ilang ulit hanggang maalis ang bakas ng sabon. At isasampay din natin ito at isampay ang mga puti sa maaraw na lugar upang lalong pumuti. At saka class, kaya natin siya ikukula, yan ay nakakadagdag din ng puti sa ating mga puting damit. Kaya ang mga puting damit ay ating ikinukula sa pamamagitan ng paglalagay din ng sabon. Naunawaan, class? Opo! Ngayon, class, aking ipapakita sa inyo ang tamang paraan ng paglalaba. Kayo manood ng mabuti dahil mamaya ay inyong gagawin ang paglalaba. Ang una natin gagawin, susuriin muna ang ating mga labahin. Iniwalay natin ang puti sa dicolor. Una na kayong walay na. Ano sunod natin gagawin? Susunod ay ating ito nalagay sa tubig. Yung una natin ang puti. Babad muna natin ang ilang minuto. Tapos, nalagay natin ang sabon. Makaya ka ng baba, ay atin natin pupusutin. Tapos sunod, matapos natin pupusutin, atin itong ipupula at isasampay muna pagkatapos nito ay susunod natin ang dicolor. Atin muna itong ipupula ng ilang minuto. Isunod naman natin ang dicolor. Babad na nilang minuto, tapos lagyan na sabon at ating ikukusot. Pagkatapos ay ating babatawan. Babatawan natin ang 2 beses.
subject, sasabunin natin muli at pupusukan. Then, magkatapos natin pusukan na malinis na talaga siya at tinitong magkalaman at muli natin isasampay. Ang di ko mga isasampay natin sa malilim lamang kung hindi siya masyado, hindi pumupas ang kanyang kulay. Teacher, sa amin, teacher, dinadawag yan na namin. Magdadawag yan na natin ito para mabaho. Matapos natin lagyan ng popcorn, natin natin siyang sasampay. Naunawaan ba, class? Opo! Handa na ba kayo sa ating pangkatang gawain? Opo! Sa ating pangkatang gawain, ito ang ating panuto. Pakibasa, class. Isasagawa ng bawat grupo ang wastong paraan ng pagtuturo. Ay, hindi. Paglalabayan. Ang ating rubrics. Na ipapakita ang wastong paraan ng paglalaba. Score, 15. Kooperasyon, 10. Disiplina, 5. Total, 30. Ang klase ay hahatiin ko sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang magiging ikalawang pangkat. At ang ating mga kagamitan ay nandito. Pwede ko rin tumayo. Maglaban-laban tayo sa labas. Mainit. Ang hakbang, huwag kakalimutan. Handa na ba ang lahat? Pwede na kayo magsimula. Chair tabo. Ito ang puti. Ito ang decolor. So, unahin ang puti. Kanan. Si ano lang. Dahil naging malinaw ang lalaki. Mabansa. Lagyan mo na ang tawag ba? Tama na to, 3 minutes na. Lagyan ng sabon.
Dumi naman ang damit mo, Rika. Ay, kay Julan pala ito. Way ko yun. Kumain sa akin. Buhos ko na ito ah. Nawin ang powder. Babad. Ikula pa naman. Ito lalagyan nito na nagakula sis. Dito lalagyan lang nito. Tapos isasampa. Ano daw? Ibabad na natin sa init. Gawin muna natin. Ano yung putok? Uy! After sa bunin. Ikula. Ikula sa araw. Anong ihula, teacher? Yan, lalagyan lang yan ng sabon. Tapos, Habang may sabon. oo, tapos ibibilad yan doon. Ikaw na magbilad doon, Rika. Ito, ito na po ito. Hangin mo. Mamaya, saan ba nawa? Ito. Teacher, ito na ang decolor, teacher. Decolor na kayo. Ito, teacher, ibila din. May, basahin nyo lang doon sa, ano natin, mga hakbang. Ikutin ang... Teacher, tapos na po. Ayan, kapag matapos sabunan, babanlawan nyo na siya. Tapos na po. Teacher, ikula. Ikula na. 3 beses. Totoong lawan. Teacher, tapos na po ikula. Sige, pagkatapos daw ikula ang puting damit ay sabunin ito muli at pagkatapos banlawan ng ilang ulit hanggang maalis ang bakas ng sabon. Babanlawan na natin. 3 beses. Teacher, parang palakpan, teacher. Teacher, bawasan namin. Yan. Galing-galing naman ni Rika maglaba. Teacher, banlawan na po. Yung sabon doon. Tapos ito banlawan nyo kasi sampay na. Teacher, isang bandang na lang po. Sige. At isasampay na ko naman. Ay! Isang bandang na yan. Ay, tatlong bandang na. Isasampay na natin. Teacher, magasampay na po. Teacher, mabango na, teacher. Amoy, ano na po, teacher. Pakisampay na yun. Ano yung hanger mo? Huwag daw sa initan yung decolor. Upang hindi mahag... Dapat po sa malilim. Sa malilim lang. Yung puti po, sa init. Pero sa init din, teacher, no? Wala kasing malilim masyado. Teacher, saan ang malilim, teacher? Dito ng teacher. Yan. Teacher, sasampay na namin. Uy, yung ano niya, sabon.
Bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Magpunas ng kamay. Punasan lang natin. Okay. Marunong naman maglaba ang lahat? Ako'y natutuwa dahil inyong nasundan ang ating mga hakbang at inyong nagawa ng maayos ang inyong pangkatang gawain. Dahil dyan, ang bawat pangkat ay nagkaroon ng 25 puntos. Palakpakan na inyong mga students. Ngayon class, kayo papakatin ko sa tatlong grupo. Ikaw mo lang grupo, dalawa, pangatlo kay Elizabeth. Ang inyo namang gagawin ay basahin ang panuto. Sulat ang nagalaro sa gawing paglalaba. Isulat ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Naunawan ba? Opo! Pagkatapos ng ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto, pagkatapos ng 5 minuto, inyong ipipresenta ang inyong nagawang hakbang. Malinaw? Opo!
Ikalawang pangkat, bigyan natin sila ng 5 bagsak. Ikalawang pangkat, handa na ba? Opo. Kayo na naman ang mag-presenta. Unang pangkat, handa natin yung tahimik at Magandang mahilig. umaga po. Ito po ang gawa ng ikalawang pangkat. Mga hakbang sa paglalaba. Una po, ihiwalay ang puti sa dikolor. Pangalawa, lagyan ng tubig ang lalagyan. At idagdag ang detergent o sabon. Pangatlo, ilagay ang mga damit sa tubig at kusubin. Pang-apat, dahan-dahan kuskusin kung may mga dumi po. Panlima, bantawan ang mga ito. Pang-6, dahan-dahan higain. Number 7 po, isabit ang mga damit upang matuyo. Number 8, kansahin po kung may kailangan. Pang-9, ilipit ang mga damit sa tamang lalagyan. Yun lang po. Salamat. Unang pangkat, bigyan din ang ikalawang pangkat ng 5 bagsak. Ang bawat pangkat ay nakakuha ng 15 puntos. Class, saan ang pagtungkol ng ating tinalakay ngayong araw? Jeanette? Mga paraan mo rin ng paglalaba. Ano na nga ang unang paraan ng paglalaba? Ihiwalay ang puti sa dikolor. Magaling. Sunod naman, mga Vanessa. Lagyan ng tubig ang panggana. Pagkatapos, Lagyan ng powder. okay. Class, mahalaga pa na kailangan natin ang tamang paraan ng paglalaba? Oo. Bakit kailangan natin, bakit mahalaga na dapat alam natin ang tamang paraan ng paglalaba? Teacher, O Vanessa. nasabi ng teacher, matulungan po namin yung mga magulang namin sa paglalabas. Pag wala po sila, kami na lang po yung maglalaba. Very good. At bakit kailangan natin ihiwalay ang puti sa dikolor kapag naglalaba tayo? Para po teacher, yung puti-puti teacher, hindi makuhaan ng ibang kulay. Magaling. Ako'y natutuwa dahil naunawaan ninyo ang tamang paraan ng paglalaba at alam ko ito na inyo lang may gagawa at magagawa pa. Bigyan ng inyong mga sarili ng 5 palakpak. Tayo magkakaroon ng pagsusulit. Kumuha na rin yung lapis or ball pen at sa lahat. Open. Tapos na? Tapos, Sagutan natin. Sino nais sumagot sa unang bilang? teacher, O Vanessa, pakibasa yung tanong bago yung sagot. teacher, yung una pong hakbang sa paglalaba is yung letter B po, yung pagsusuri ng mga damit na may laman sa bulsa at mga sira o mancha. Tama. Ikalawang bilang, Beverly. Teacher, yung pangalawa po, paghiwalay ng puti sa tikulay. Tama. Ikatlo, Jeanette. Teacher, yung pangatlo po yung pagbabad ng mga damit na puti at ibukod ang mga dikulay. O, Rika, pang-apat. Teacher, ang paapat po pagsasabon, pagkukusot at pagkukulan sa puting damit. Sa huling bilang, Vanessa. Teacher, pagbabanlaw hanggang sa luminaw ang tubig. Pang-anim, teacher, yung pagpipiga at pagsasampay ng mga damit. O, sino ang nakakuha ng 6 na puntos? Teacher! Wow! Ako'y natutuwa dahil lahat kayo ay nakakuha ng mataas na score. Pakipasa na ang inyong mga papel. Naunawaan na ba ang ating tinalakay ngayong araw? Okay, kung tayo ay kunin ninyo ang inyong mga
assignment notebook at inyong kopyahin ang inyong takdang aralin. Pakibasa na sabay-sabay. Ano ang halaga ng kasunod mo tungkol sa paraan ng paglalaba at ano ang halaga nito sa iyong buhay? Ipaliwanag. Tapos na ba? Basta po, guro. Okay, tumayo ang lahat. Paalam na sa inyong class. Paalam!